Kumusta po kayo mga minamahal naming taga-subaybay at maligayang pagbabalik dito sa ating channel. Sabi nila, ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kanyang kasuotan o yaman. Ito raw ay makikita sa kung paano niya tratuhin ang mga taong sa tingin niya ay walang maibibigay sa kanya. Pero paano kung ang taong minamaliit mo ay ang siyang may-ari ng mundong ginagalawan mo? Halina't pakinggan natin ang unang kabanata ng Sinagtala, ang lihim na pamana. Isang malakas na ubo mula sa isang bata ang pumunit sa nakabibinging ingay ng emergency room. Sinundan iyon ng pag-iyak para kay Halia. Ang lahat ng tunog sa loob ng Sinagtala Medical Center ay isang malungkot na musika. Ang pag-ikot ng mga gulong ng stretcher sa sahig, ang walang tigil na tawag sa PA system, ang mga hikbi ng mga pamilyang nag-aalala. Lahat ay nagsasama-sama, lumilikha ng isang awit ng paghihirap at pag-asa. Mahigit 1 oras na siyang nakaupo sa isa sa mga matitigas na plastik na upuan. Suot niya ang pinakaluma niyang duster na may kupas na mga bulaklak at ang kaniyang tsinelas ay may marka na ng ilang taong paglalakad. Sa tabi niya ay isang luma, ngunit matibay na walker at isang bayong na naglalaman lamang ng isang botelya ng tubig at isang maliit na tuwalya. Sa paningin ng lahat, isa lamang siyang matandang walang gaanong kaya sa buhay. Isang numero sa mahabang listahan ng mga pasyenteng naghihintay ng awa. At iyon mismo ang gusto niyang mangyari. Isang nurse ang mabilis na dumaan sa harap niya at sa pagmamadali nito, bahagyang nasagi ang kaniyang balikat. Muntik na siyang mawalan ng balanse. "Ay, sorry po," mabilis na sabi ng nurse, ngunit hindi man lang ito lumingon. Nagpatuloy ito sa paglalakad na tila ba isang langaw lang ang kaniyang nabangga. Napahawak si Halia sa kaniyang dibdib, hindi dahil sa sakit, kundi sa pamilyar na kirot ng pagwawalang bahala. Ngumiti siya ng mapait. Ito ang katotohanan na hindi nakikita mula sa tuktok ng isang building. Ito ang katotohanang nais niyang maranasan. "Lola, kayo po ba si Halia Diwata?" Tanong ng isang mas batang nurse na may pangalang Lira sa name tag. Matamis ang nangiti nito, ngunit malamig ang mga mata. Tumango si Halia. "Ako nga, Hija." "Sandali lang po, Lola." "Ha? Medyo marami pa po kasing pasyente si Dr. Silang. Alam niyo na, sikat na doktor," sabi ni Lira na may halong pagyayabang sa boses na para bang karangalan para kay Halia ang maghintay. "Sige, Hija, maghihintay ako," mahinahon niyang sagot. Tumalikod si Lira at lumapit sa isa pang kasamahan sa nurse's station. Hindi sapat ang layo nito para hindi marinig ni Halia ang ibinulong nito. Nakakainis. Ang aga-aga, ang daming senior. Nakakabagal talaga ng trabaho ang mga ganito. Napatungo si Halia. Naramdaman niyang namuo ang luha sa gilid ng kanyang mga mata. Ngunit mabilis niya itong pinigilan. Hindi ito ang oras para maging marupok. Tumingala siya at tiningnan ang malaking logo sa pader. Isang kumikiinang na bituin na may nakasulat na Sinagtala Medical Center. Sinagtala, Ansao. Naalala niya ang araw na pinili niya ang pangalang yon kasama ang yumaong asawa. "Gusto ko itong maging bituin ng pag-asa para sa lahat, mahal," sabi niya noon. "Mayaman man o mahirap, lahat ay aalagaan dito na may dignidad." Napailing siya sa kabalintunaan ng lahat. Ang bituin na kaniyang nilikha ay tila nawalan na ng kinang. Maya-maya pa, isang presensya ang tila nagpatigil sa lahat. Isang matangkad na doktor na may matipunong pangangatawan at matalim na mga mata ang mabilis na naglakad sa pasilyo. Bawat hakbang niya ay may bigat at awtoridad. Ito si Dr. Kyle Silang. Dumaan ito sa harap ni Halia. Nagtama ang kanilang mga mata sa loob lamang ng 1 segundo. Nakita ni Halia sa mga mata nito ang pagod. Pero mas nangingibabaw ang inis at kawalan ng pasensya.
Tila isa lamang siyang abala sa kaniyang maghapon. Hindi man lang itong ngumiti o tumango. Nagpatuloy ito sa paglalakad na tila hindi siya umiiral. Iyon ang unang beses na naramdaman ni Halia ang tunay na bigat ng kaniyang desisyon. Ang pagiging invisible. Ang maramdamang isa kang sagabal sa mundo. Lumipas pa ang isa pang oras. Naramdaman ni Halia ang pangangalay ng kanyang mga binti at likod. Kailangan na niyang tumayo at umunat. Dahan-dahan, gamit ang lahat ng kanyang lakas, itinukod niya ang mga nanginginig na kamay sa braso ng upuan. Sa kanyang pagtayo, sumabit ang laylayan ng kanyang duster sa isang nakausling tornilyo sa upuan. Sa pagkabigla niya, nabitawan niya ang hawakan ng kanyang walker. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw nang bumagsak ang metal na walker sa sahig. Sakto namang papalabas si Dr. Kael Silang mula sa isang kwarto. Nagmamadali ito, may kausap sa telepono at mukhang problemado. Ang bumagsak na walker ay humarang mismo sa kaniyang daraanan. Natigilan si Dr. Silang. Ang mukha niyang pagod ay napalitan ng purong iritasyon. Ibinaba niya ang telepono at ang mga mata niyang matatalim ay tumutok. Hindi kay Halia, kundi sa walker na nakaharang sa kanya. Ang buong pasilyo ay tila huminto sa paghinga. Tumingin si Dr. Silang kay Halia na para bang ito ang pinakamalaking abala sa kanyang buhay. At sa harap ng lahat, habang si Lola Halia ay nakatayo ng walang balanse at nakatingin ng may pag-asang tutulungan siya, itinaas ni Dr. Silang ang kaniyang paa na nakasuot sa isang mamahaling sapatos na katad. Humigpit ang panga nito. Dumilim ang kaniyang mukha sa galit. Para kay Dr. Kael Silang, ang umaga na yon ay isang sunod-sunod na pagkakamali. Nagsimula ito sa isang tawag mula sa ospital 3:00 ng madaling araw dahil sa isang emergency. Sinundan ng isang masakit na pagtatalo nila ng kaniyang ina tungkol sa pera. At ngayon, isang pasyente sa VIP wing, isang maimpluwensyang politiko, ang nagbabantang idemanda ang ospital dahil sa inakala nitong mabagal na serbisyo. "I don't care what you do, Dr. Silang. Fix it!" Sigaw ng hospital director sa kabilang linya kanina lang. "Our reputation is on the line." Kaya nang makita niya ang walker na nakahandusay sa kaniyang daraanan, para itong isang mitya na sumindaa. Sa naipon niyang galit at pagkabigo sa buong maghapon. Hindi niya nakita ang matandang babae. Ang nakita lang niya ay isa na namang hadlang, isa na namang problema sa isang araw na punong-puno na ng problema. Mula sa kaniyang kinatatayuan, nakita ni Halia ang pagbabago sa mukha ng doktor. Ang inis ay naging galit. Ang mga ugat sa leeg nito ay lumitaw. Ang mga kamay ay ikinuyom. Nagbaba ito ng tingin sa walker na tila ito ang kaniyang pinakamatinding kaaway. Inaasahan ni Halia na pupulutin nito iyon, o kaya'y hahakbangan, o kaya'y sisigawan siya. Pero hindi yon ang ginawa nito. Sa isang mabilis at marahas na kilos, sinipa ni Dr. Kael Silang ang walker. Ang tunog ng metal na tumama at kinaladkad sa sahig ay masakit sa tainga. Tumilapon ang walker at bumangga ng malakas sa pader. Lumikha ng isang nakabibinging kalampag na umalingaw-ngaw sa buong pasilyo. Natigilan ang lahat. Ang mga naglalakad ay huminto. Ang mga nag-uusap ay natahimik. Maging ang batang umiiyak kanina ay tumahan. Ang lahat ng mga mata ay napako sa eksena. Sa doktor, na may nag-aapoy na mga mata, at sa matandang babae na naiwang nakatayo, nanginginig, at walang masandalan. Nawalan ng balanse si Halia. Ang kanyang mga tuhod ay tila naging gulaman. Kung hindi siya mabilis na nakakapit sa upuan sa likod niya, siguradong bumagsak na rin siya sa sahig. Ang kanyang puso ay tumibok ng napakabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding kahihiyan. Ramdam niya ang bawat pares ng matang nakatitig sa kanya. Ramdam niya ang kanilang awa, ang kanilang pagkabigla.
Itinaas ni Halia ang kanyang paningin at tumingin ng diretso kay Dr. Sailang. Sa isang saglit, sa gitna ng galit ng doktor, nakita niya ang isang kislap ng pagkabigla na parabang nagulat din ito sa sarili niyang ginawa. Ngunit mabilis itong nawala. Pinalitan ito ng isang matigas na maskara ng pagwawalang bahala. Inayos nito ang kaniyang puting coat, tinalikuran si Halia at ang gulo na nilikha nito at nagpatuloy sa paglalakad na tila walang nangyari. Ang katahimikan ay mas lalong naging mabigat. Walang sino man ang gumalaw para tulungan si Halia. Walang sino man ang naglakas loob na kumprontahin ang doktor. Mula sa isang sulok malapit sa nurse's station, dahan-dahang ibinaba ni Nurse Lira Bayani ang kanyang cellphone. Isang maliit, halos hindi mahahalata. Nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Tiningnan niya ang video na kaniyang kinunan. Ang perpektong anggulo ng pagtaas ng paa ng doktor. Ang marahas na pagtama nito sa walker. At ang pagtilapon nito sa pader. Perpekto. Mabilis niyang itinago ang telepono nang makita niyang may ilang mga pasyente at kapwa nurse na sa wakas ay lumapit kay Halia. "Lola, okay lang po kayo?" Tanong ng isa. "Tulungan na po namin kayo," sabi ng isa pa habang pinupulot ang nabaling walker. Si Lira ay sumali sa kanila. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pekeng pag-aalala. "Grabe si Doc. Kawawa naman po kayo, Lola," sabi niya sa tonong puno ng simpatsya habang inaayos ang duster ni Halia. Pero si Halia ay wala sa sarili. Nakatingin lamang siya sa direksyon kung saan naglaho si Dr. Silang. Ang sakit ng kanyang mga binti ay wala lang kumpara sa sakit ng kanyang nararamdaman sa loob. Hindi ito tungkol sa walker. Ito ay tungkol sa kanyang pagkatao. Ang pagsipa sa walker ay parang pagsipa na rin sa kanyang dignidad. Kinagabihan, sa isang maliit na apartment na inuupahan niya malapit sa ospital, binuksan ni Halia ang kanyang lumang laptop. Hindi niya inaasahan ang kanyang makikita. Nasa pinakatuktok ng newsfeed niya, isang video, kuha mula sa isang anggulong tago. Malabo, pero malinaw ang mga pangyayari. Ang pamagat ay nakasulat sa malalaking letra. Walang pusong doktor sa kilalang ospital, sinipa ang walker ng matandang pasyente. Sa ilalim, libo-libo na ang shares, daan-daang libo na ang views, at ang mga komento ay umaapaw sa galit. "Hayop na doktor yan, tanggalan ng lisensya. Saang ospital yan, i-boycott natin." Nakakaiyak. Naalala ko ang lola ko. Hustisya para kay lola. Napatakip ng bibig si Halia. Hindi ito ang kaniyang plano. Ang gusto niya lang ay maranasan. Ang gusto niya lang ay malaman. Hindi niya ginusto ang ganitong klaseng iskandalo. Ang kaniyang telepono ay biglang tumunog. Sa screen, nakita niya ang pangalan ng kaniyang apo sa ibang bansa. Si Hanan. Nanginginig niyang sinagot ito. "Lola? Lola, are you okay? I saw a video." Ang boses ni Hanan sa kabilang linya ay basag at puno ng hindi maipaliwanag na galit. "Lola, sino siya? Sino ang gumawa niyan sa'yo?" Hindi makasagot si Halia. Sa loob lamang ng ilang oras, ang video ay nag-viral. Ang apoy na sinindihan ni Lira Bayani ay naging isang dambuhalang sunog na hindi na makokontrol. At ang usok nito ay umabot na sa kabilang panig ng mundo, kung saan isang nag-aalab na bagyo ang paparating. Nasa gitna ng isang presentasyon, si Hanan Soliman sa harap ng board of directors ng isang multinational tech company sa Singapore. Suot niya ang isang mamahaling Italian suit at ang bawat salitang lumalabas sa kaniyang bibig ay puno ng kumpiyansa at talino. Sa edad na 32, isa na siyang iginagalang na pangalan sa mundo ng international business. Ang imahe niya ay ang mismong definisyon ng tagumpay. Sa kalagitnaan ng kaniyang pagsasalita, nag-vibrate ang kaniyang telepono na nasa ibabaw ng mesa. Karaniwan ay hindi niya ito pinapansin, ngunit sunod-sunod ang pag-vibrate nito. Isang text message
Tapos isa pa, tapos isang tawag na hindi nasagot, tapos isa pa ulit. "Excuse me for a moment," magalang niyang sabi sa board. Bahagyang nainis sa istorbo. Binuksan niya ang telepono at nakita ang mga mensahe mula sa kanyang pinsan sa Maynila. Unang mensahe, "Kuya Hanan, nakita mo na ba ang balita?" Pangalawang mensahe, "Kuya, si Lola Halia, nasa social media." Pangatlong mensahe, isang link sa isang video. Napakunot ang noo ni Hanan. May halong pagtataka at kaba. Pinindot niya ang link. Ang conference room na malamig at tahimik ay biglang naglaho. Ang mga numero at business projections sa screen sa harap niya ay nawalan ng kulay. Ang tanging nakikita niya na lang ay ang gumagalaw na imahe sa maliit na screen ng kanyang telepono. Nakita niya ang pamilyar na pasilyo ng sinagtala, ang ospital na itinayo, ng dugot pawis ng kanyang lola. Nakita niya ang isang matandang babae, nakasuot ng lumat-kupas na duster, ang buhok na puting-puti na, ang likod na medyo kuba na, ang lola niya, ang kanyang Lola Halia. At pagkatapos, nakita niya ang isang lalaking nakaputing coat. Nakita niya ang pagbagsak ng walker at ang pinakamasakit sa lahat, nakita niya ang marahas na pagsipa. Nanigas si Hanan. Ang paghinga niya ay tila nahinto sa kanyang lungsod. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Paulit-ulit niyang pinanood ang ilang segundong video, ang pagsipa, ang pagtilapon ng walker, ang pagkawala ng balanse ng kanyang lola, ang pagtalikod ng doktor na parang walang nangyari. Isang nag-aalab na galit, isang uri ng galit na hindi pa niya naramdaman sa buong buhay niya, ang biglang sumabog mula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. "What's the matter, Mr. Soliman?" Tanong ng chairman ng board. Napapansin ang biglaang pagbabago sa kanyang kilos. Hindi sumagot si Hanan. Ang paningin niya ay nakatutok pa rin sa video. "Mr. Soliman?" Sa isang iglap, ibinagsak ni Hanan ang kanyang kamay sa makintab na mahogany table. Ang lakas ng impact ay nagpatalon sa mga tasang naroroon at nagpalingon sa lahat ng miyembro ng board. "The meeting is over," malamig niyang sabi. Ang boses niya ay mababa at puno ng panganib. "But we're not done yet. I said it's over!" Sigaw ni Hanan. Ang sigaw niya ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Pinatahimik ang lahat. Ang imahe ng kalmado at propesyonal na si Hanan Soliman ay naglaho. Pinalitan ito ng isang taong nasasaktan at handang pumatay dahil sa galit. Hindi na niya inintindi ang gulat sa mga mukha nila. Mabilis niyang kinuha ang kanyang gamit at walang lingon-likod na lumabas ng conference room. Habang naglalakad sa pasilyo, idinayal niya ang numero ng kanyang personal assistant. "Cancel everything," utos niya. Ang bawat salita ay marin. "My meetings, my flights to New York, everything. I don't care how. Just do it." "But sir, the acquisition?" "I said cancel it." "Yes, sir." "Is everything all right, sir?" "Book me the flight to Manila, the earliest one, now." Ibinaba niya ang tawag at sumandal sa pader. Ang kaniyang paghinga ay malalim at mabigat. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at ang imahe ng kanyang lola ang nakita niya. Hindi ang lola sa video, kundi ang lola na nag-alaga sa kanya. Ang lola na nagbabasa sa kanya ng kwento tuwing gabi. Ang lola na nagturo sa kanya kung paano maging mabuting tao. Ang lola na nagmana ng lahat ng yaman ng pamilya Diwata, pero piniling mamuhay ng simple. Ang lola niya, ang pinakamabait at pinakamalakas na taong kilala niya, ay tinrato na parang basura. Dumadaloy ang galit sa kanyang mga ugat na parang lason. Hindi ito tungkol sa pera, hindi ito tungkol sa reputasyon, ito ay personal. Tiningnan niyang muli ang video. Sa pagkakataong ito, hindi ang lola niya ang tiningnan niya, kundi ang mukha ng doktor. I-print screen niya ito. Pinalaki. Isiniksik niya sa kanyang isipan
Ang bawat detalye ng mukhang yon. Ang panga, ang mga mata, ang buhok. Sa loob ng eroplano, habang lumilipad pabalik ng Pilipinas, hindi siya natulog, hindi siya kumain. Nakatitig lamang siya sa labas ng bintana, sa madilim na kalangitan, sa kanyang isip, isang pangako ang kanyang binitawan, isang panata. Hindi ko sila patatawarin, Lola. Pangako. Paglapag ng eroplano sa Ninoy Aquino International Airport, binuksan niya ang kaniyang telepono. Libu-libong notifikasyon ang bumungad sa kanya, ngunit isang mensahe mula sa isang hindi rehistradong numero ang kumuha ng kaniyang atensyon. Mr. Soliman, alam ko ang buong katotohanan sa likod ng nangyari sa lola ninyo. Mas malala pa sa nakita ninyo sa video. Tutulungan kitang makuha ang hustisya. Napakunot ang noo ni Hanan. Nag-type siya ng reply. Sino ka? Mabilis ang sagot. Isang kaibigan sa Sinagtala. Ang pagdating ni Hanan Soliman sa Sinagtala Medical Center ay hindi isang simpleng pagbisita. Ito ay isang pagsalakay. Mula sa kanyang itim na luxury sedan, lumabas si Hanan na nakasuot pa rin ng gusot niyang business suit mula sa Singapore. Ang kanyang buhok ay bahagyang magulo at ang kaniyang mga mata ay may madilim na bilog sa ilalim dahil sa kawalan ng tulog, ngunit mas nangingibabaw ang apoy ng galit sa mga ito. Hindi siya dumaan sa information desk. Hindi siya kumuha ng visitor's pass. Dire-diretso siyang naglakad sa gitna ng lobby na tila pag-aari niya ang lugar. Ang bawat hakbang ay mabigat at may layunin. Ang mga security guard na sumubok humarang sa kanya ay tila isang pader na buhangin na tinangay ng malakas na alon. I want to see your hospital director. Now. Malamig niyang sabi sa head guard. Ang boses niya ay hindi sumisigaw, ngunit puno ng awtoridad na hindi matatanggihan. Samantala, sa loob ng opisina ng direktor, nagpupulong ang buong pamunuan. Ang video ay isang PR nightmare. Ang kanilang mga telepono ay walang tigil sa pagtunog mula sa media. Ang kanilang social media pages ay binabahan ng galit na komento. He's been suspended, of course, sabi ni Dr. Alcaraz, ang hospital director, habang minamasahe ang kaniyang sentido. But that's not enough. This is a disaster. Years of building our reputation, gone in a 10-second video. We need to issue a public apology. We need to find that old woman and compensate her. Give her whatever she wants, just to shut her up. Sa gitna ng kanilang kaguluhan, bumukas ng malakas ang pinto. Pumasok si Hanan at ang lahat ay natahimik. Sino sa inyo ang namamahala dito? Tanong ni Hanan. Ang tingin niya ay naglilibot sa bawat mukha sa silid. Si Dr. Alcaraz, kahit nagulat, ay tumayo. I am Dr. Alcaraz, the director. And who might you be, sir? Ako si Hanan Soliman. Ako ang apo ng babaeng binastos ninyo sa ospital na ito. Ang pangalang Soliman, na konektado sa pamilyang Diwata, ay kilala sa mundo ng negosyo, ngunit hindi sa paraan na may uugnay sa matandang babae sa video. Para sa kanila, si Hanan ay isa lamang mayamang kamag-anak na gustong gumawa ng eksena. Mr. Soliman, simula ni Dr. Alcaraz sa isang tonong nagpapakalma. We are deeply sorry for what happened. The doctor involved, Dr. Kael Silang, has been placed on indefinite suspension. We assure you, we are handling this. Handling this? Putol ni Hanan. Isang mapanganib na tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. Sa tingin ninyo, ang pag-suspend sa kanya ay sapat na? Gusto kong makita ang doktor na yan. Ngayon din. Sa kabilang dako ng ospital, si Dr. Kael Silang ay nasa locker room. Inaayos ang kanyang mga gamit. Kahit suspendido, kailangan niyang ayusin ang ilang mga papeles. Ang kanyang mukha ay guhit-guhit sa pagod at stress. Hindi niya maintindihan kung paano humantong ang lahat sa ganito. Isang pagkakamali. Isang sandali ng kawalan ng kontrol. At ngayon,
Ang buong mundo ay hinuhusgahan siya. "Doc, pinapatawag ka sa director's office," sabi ng isang nurse na dumaan. "May pamilya raw ng pasyente na gustong kumausap sa'yo." Nagbuntong hininga si Kael. Isa na namang komprontasyon. Handa na siyang humingi ng tawad. Handa na siyang lunukin ang kanyang pride. Pagpasok niya sa opisina, agad niyang nakita si Hanan. Nakatayo ito sa gitna ng silid. Ang mga braso ay nakakrus sa dibdib. Ang mga mata ay parang mga laser na nakatutok sa kanya. Sa isang iglap, nagtama ang kanilang mga paningin. Apoy, laban sa yelo. Sa isang panig, si Hanan na nag-aalab sa matuwid na galit ng isang tagapagtanggol. Sa kabilang panig, si Kael na ang panlabas na anyo ay malamig at mayabang. Isang depensang binuo niya sa loob ng maraming taon para itago ang sarili niyang mga insecurities. "Ikaw," sabi ni Hanan, "ang bawat pantig ay puno ng pagkasuklam. Ikaw ba ang walang pusong doktor na gumawa nito sa lola ko?" Huminga ng malalim si Kael. "Look, I know what you saw in the video. Huwag mo akong i-Ingles-Ingles," sigaw ni Hanan. "Sumagot ka sa tanong ko." "It was a mistake. I was having a bad day." "A bad day?" Tumaas ang boses ni Hanan, puno ng hindi makapaniwalang pagtawa. "A bad day? Kaya may karapatan kang manakit ng isang 83 taong gulang na babae? Ganyan ba ang tinuturo sa inyo dito?" "Hindi mo alam ang buong kwento," giit ni Kael. Ang kaniyang depensibong pader ay nagsisimula ng tumaas. "Ang alam ko lang ay ang nakita ko. At ang nakita ko ay isang mayabang na doktor na ang tingin sa sarili ay Diyos, na tinatrato ang mga mahihirap na parang basura." Ang salitang mahirap ay tumama kay Kael na parang isang sampal. Ito ang salitang kinamumuhian niya. Ito ang salitang nagpapaalala sa kanya ng lahat ng kaniyang pinagdaanan. Habang nagaganap ang mainit na pagtatalo, dumating si Lola Halia, inaalalayan ng isang nurse. Narinig niya ang sigawan mula sa pasilyo. "Hanan, Apo, tama na," mahinahon niyang sabi. Ang boses niya ay nanginginig. Lumingon si Hanan at nakita ang kanyang lola. Ang galit sa kanyang mukha ay napalitan ng sakit. Lumapit siya at hinawakan ang mga kamay nito. "Lola, bakit po kayo nandito? Hindi niyo na kailangang makita ang taong ito." "Hanan, mag-usap tayo." "Hindi, Lola. Hindi na kailangan ng usap. Ang kailangan dito ay panagutan," mariin niyang sabi. Binalingan niyang muli si Kael at ang buong board. "I will make sure na hindi ka na makakatapak pa sa kahit saang ospital. I will strip you of your license. I will ruin you." Hinawakan ni Lola Halia ang braso ng kaniyang apo. "Hanan." Ngunit sa unang pagkakataon, marahang inalis ni Hanan ang kamay ng kaniyang lola. Ang kaniyang desisyon ay buo na. Ang galit ay tuluyan ng bumulag sa kanya. Humarap si Hanan sa board. Ang mga mata ay nagliliyab. "Sa tingin ninyo, matatapos ito sa isang paumanhin at isang simpleng suspension? Sa tingin ninyo, mabibili ninyo kami sa isang settlement para manahimik?" Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kaniyang mga labi. "Hindi ninyo kilala kung sino ang binangga ninyo." Ang mga salita ni Hanan ay nag-iwan ng isang mabigat na katahimikan sa loob ng director's office. Ang mga miyembro ng board ay nagkatinginan, may halong inis at pagtataka. Sino nga ba ang aroganteng binatang ito? Isang mayaman at maimpluwensyang pamilya? Siguro, pero gaano kalakas? "Mr. Soliman," nagsimulang muli si Dr. Alcaraz, sinusubukang bawiin ang kontrol sa sitwasyon. "We understand your anger. Let's talk about compensation. We are prepared to offer a substantial amount to your grandmother for the distress this incident has caused." Ang salitang compensation ay ang huling gatong na kailangan ng apoy sa dibdib ni Hanan. Tumawa siya. Isang tawang malamig at walang kagalakan.
Distress? Sa tingin ninyo, ang dinulot ninyo ay simpleng distress lang? At sa tingin ninyo, ang pera ninyo ang solusyon dito? Lumakad siya papunta sa malaking mesa sa gitna ng silid. Mula sa kanyang mamahaling briefcase, inilabas niya ang isang makapal na folder na may lamang mga dokumento. Inihagis niya ito sa ibabaw ng mesa. Ang kalatog nito ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Basahin ninyo, utos niya. Basahin ninyo para malaman ninyo kung gaano kalaki ang insultong ginawa ninyo. Nag-aalangang kinuha ng isang board member ang folder at binuksan ito. Ang kaniyang mga mata ay nanlaki habang binabasa ang mga unang pahina. Ipinasa niya ito sa katabi niya na nagpakita ng parehong reaksyon. Isa-isa nilang tiningnan ang mga papeles, mga titulo ng lupa, mga incorporation papers, mga foundation charters, mga orihinal na blueprints ng ospital, at sa bawat dokumento, isang pangalan ang paulit-ulit na nakasulat. Ang pangalan ng primary donor, ang majority shareholder, ang tagapagtatag na chairman ng foundation. Halya Diwata, para kay Dr. Kael Silang na nakatayo lang sa isang sulok, ang mundo ay tila bumagal ang pag-ikot. Ang mga boses sa paligid ay humina. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pagkabog ng sarili niyang dibdib. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang paningin mula sa mga dokumento patungo sa matandang babae na kanina pa tahimik na nakaupo sa isang silya. Ang babaeng nakaduster, ang babaeng may lumang walker, ang babaeng tinrato niya na parang isang basura. Halya Diwata. Ang kanyang utak ay nagpilit na ikonekta ang mga piraso. Ang pamilyang Diwata, ang halos maalamat na angkan na nagmamay-ari ng malalawak na lupain at hindi mabilang na negosyo, kilala sa kanilang pagiging pribado at sa kanilang mga pilantropikong gawain. Sila ang nagpatayo ng Sinagtala Medical Center. At ang babaeng nasa harap niya, ang pinuno ng angkan na iyon. Isang aalon ng pagkahilo ang bumalot kay Kael. Nagsimulang mamuo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Naalala niya ang bawat sandali. Ang tingin niyang puno ng pandidiri. Ang pag-irap niya. Ang pagbuntong hininga niya sa inis. Ang pagsipa. Diyos ko, anong nagawa ko? Ang buong pamunuan ng ospital ay natulala. Ang kanilang mga muka ay namutla. Ang pagyayabang at pagiging depensibo kanina ay napalitan ng hindi maipaliwanag na takot. Si Dr. Alcaraz ang unang nakabawi. Nanginginig ang mga tuhod. Dahan-dahan siyang lumapit kay Lola Halia. Yumuko siya ng napakababa. Ang boses niya ay halos hindi na marinig. Ma'am Diwata, we had no idea. Patawarin niyo po kami. Ang biglaang pagbabago ng kanilang pakikitungo mula sa pagwawalang bahala patungo sa sukdulang paggalang ay mas nakasakit pa para kay Halia kaysa sa mismong insidente. Tiningnan niya sila. Ang mga mata niya ay puno ng kalungkutan. Ngayon ninyo lang ako nakita? Mahina niyang tanong. Ngayong alam niyo na kung sino ako. Samantala, nag-vibrate ang telepono ni Hanan. Isang mensahe mula sa kaibigan sa Sinagtala. Hindi lang yun. May ebidensya ako na si Nurse Lira Bayani ay sinadya niyang galitin si Dr. Silang ilang minuto bago ang insidente. May recording ako. Napatingin si Hanan sa kanyang lola. Pagkatapos ay sa naghihirap na anyo ni Dr. Silang. Ang plano niya ay simple lang, durugin ang doktor. Ngunit ang bagong impormasyon ay nagdagdag ng panibagong layers sa lahat. May iba pang naglalaro sa anino. Ngunit para kay Kael, wala nang masasakit pa sa katotohanang nabunyag. Ang babaeng kanyang hinamak ay ang mismong pundasyon ng kanyang karera, ng kanyang mga pangarap, ng ospital na nagsilbing simbolo ng kanyang pag-ahon mula sa kahirapan. Ang kabalintunaan ay isang mabigat na sampal sa kanyang mukha. Hindi na niya kinaya, walang paalam, mabilis siyang tumalikod at halos takbuhin ang daan palabas ng opisina. Hindi niya pinansin ang mga tawag sa kanyang pangalan.
Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang makalayo. Nakarating siya sa isang bakanting pasilyo sa lumang bahagi ng ospital. Sumandal siya sa pader, ang paghinga niya ay mababaw at mabilis. Tumingin siya sa isang salamin na nakadisplay sa pader. Isang parangal para sa mga doktor ng taon. Nakita niya ang sariling refleksyon. Ang mukha ng isang matagumpay na doktor. Ang mukha ng isang taong inakala niyang mas mahusay na kaysa sa iba. Ngayon, ang nakikita niya lang ay ang mukha ng isang halimaw, isang mapagmataas at walang pusong tao. Ang lahat ng pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang sarili sa loob ng maraming taon ay gumuho sa isang iglap. Ang lahat ng sakit mula sa kanyang nakaraan, ang kahihiyan ng pagiging mahirap, ang galit sa lipunang mapanghusga, ay bumalik at sinampal siya ng buong lakas. Sa sobrang galit at pagkasuklam sa sarili, itinaas niya ang kanyang kamao at sa isang malakas na sigaw, sinuntok niya ang salamin. Nagkalat ang bubog sa sahig. Ang refleksyon niya ay nabasag sa libu-libong piraso at mula sa kanyang mga buko, dumanak ang dugo. Ang balita tungkol sa tunay na pagkatao ni Lola Halia ay kumalat sa buong Sinagtala Medical Center na parang apoy. Ang mga bulong-bulungan sa mga pasilyo ay napalitan ng nakabibinging katahimikan at hiya. Ang mga nurse na dati iniiwasan siya ay ngayon hindi magkanda-ugaga sa pag-asikaso. Ang mga doktor na dati hindi siya pinapansin ay ngayon yumuyuko sa tuwing siya'y dumaraan. Ngunit para kay Halia, ang bawat ngiti, ang bawat pagbati ay parang isang sundang na tumataras sa kanyang puso. Ito ang pruweba ng kaniyang kinatatakutan, na ang dignidad sa lugar na ito ay hindi para sa lahat. Ito ay isang pribilehiyo na nakalaan lamang para sa mga may pangalan at kapangyarihan. Sa kabilang banda, si Dr. Kael Silang ay nagkulong sa kanyang condo unit. Hindi niya sinasagot ang mga tawag mula sa ospital, mula sa kanyang mga kasamahan o maging mula sa kanyang pamilya. Ang sugat sa kanyang kamay ay binalot niya lang ng kung anong tela na nakita niya. Ngunit ang sugat sa loob niya ay mas malalim at mas dumudugo. Naupo siya sa dilim. Ang tanging liwanag ay mula sa siwang ng bintana. Sa katahimikan ng kanyang apartment, ang mga anino ng kanyang nakaraan ay nagsimulang magsalita. Isang batang Kael, 10 taong gulang, umiiyak sa isang sulok ng eskwelahan. Ang kanyang sapatos ay butas at pinagtatawanan ng kanyang mga kaklase. Basurero! Ang pamilya mo ay nakatira sa basura. Isang binatang Kael, 16 na taong gulang, nakatayo sa labas ng isang emergency room, nagmamakaawa. Ang kaniyang ina ay hirap na hirap sa paghinga dahil sa hika. Hindi namin siya pwedeng i-admit hanggat walang down payment, sabi ng nurse na walang emosyon. Pumila kayo sa public hospital, isang nag-aaral na Kael sa medical school, kumakain ng instant noodles gabi-gabi, habang ang kaniyang mga mayayamang kaklase ay nagpa-party. Tinitiis ang pangungutya dahil sa kaniyang luma at hiniram na mga libro. Magsikap ka, Kael, bulong niya sa sarili. Balang araw, ikaw naman ang titingalain nila. Balang araw, ikaw naman ang may kapangyarihan. Ang pagnanais na yon na takasan ng kahirapan at kahihiyan ay ang naging gasolina niya. Ito ang nagtulak sa kaniyang maging pinakamahusay. Ngunit habang tumataas siya, mas lalo siyang natakot bumagsak. Ang bawat pasyenteng mahirap, matanda, at mukhang kahabag-habag ay isang salamin, isang paalala ng lahat ng ayaw na niyang balikan. Kaya itinayo niya ang pader ng kayabangan at pagiging malamig para protektahan ang sarili. Si Lola Halia ay naging sagisag ng lahat ng kaniyang kinamumuhian sa sarili. At sa pagsipa niya sa walker nito, sinisipa niya rin pala ang sarili niyang nakaraan. Samantala, abala si Hanan sa pagpapatupad ng kaniyang hustisya. Kasama ang mga abogado ng pamilya Diwata,
Sinimulan niyang buwagin ang kasalukuyang board of directors. Naglabas siya ng mga memo, nag-utos ng mga audit at nagbanta ng mga kaso. Ang buong ospital ay nasa ilalim ng takot at kaguluhan. Para sa kanya, ito ay paglilinis. Ito ay pagtatama ng mali. Isang hapon, habang nag-uusap sila ng kanyang lola sa suite kung saan ito pansamantalang tumutuloy, isang matandang nurse, si Nurse Faye, ang kumatok. Siya ay isa sa mga pinakaunang empleyado ng sinagtala. "Ma'am Halia, pasensya na po sa abala," sabi ni Nurse Faye, may dalang isang bandehado ng tsaa. "Ayos lang, Faye. Halika. Umupo ka," anyaya ni Halia. "Ma'am, nag-aalala lang po ako kay Dr. Silang," mahinang sabi ni Nurse Faye. "Hindi ko po sinasabing tama ang ginawa niya. Malaking pagkakamali po iyon. Pero, kilala ko po ang batang iyon. Galing po sa wala, si Dr. Kael. Anak po siya ng labandera at construction worker. Nag-aral siya bilang scholar. Lahat ng sahod niya, ibinibigay niya sa pamilya niya. Tinulungan niya ang buong pamilya niya na makaahon sa hirap. Mabuting bata po si Kael. Baka nakalimutan lang niya kung saan siya nanggaling." Ang mga salita ni Nurse Fee ay tumagos sa puso ni Halia. Tumingin siya sa kanyang apo. Naabala sa pagbabasa ng mga legal na dokumento sa kanyang laptop. Ang mukha ay matigas at walang awa. Nakita ni Halia ang refleksyon ng galit ni Dr. Silang sa mga mata ng kanyang apo. Parehong galit. Magkaiba lang ang pinagmulan. Ang isa ay galit na dulot ng kahihiyan ng nakaraan at ang isa ay galit na dulot ng pagmamahal at nasaktang karangalan. Ngunit pareho silang nakakabulag. "Hanan," mahinahon niyang sabi. "Yes, Lola," sagot nito. Hindi inaalis ang tingin sa screen. "Ang gusto ko ay hustisya, hindi paghihiganti." Sa wakas, tumingin si Hanan sa kanya. "Para sa akin, pareho lang yon, Lola. He deserves to be punished. They all do." Ang pagpaparusa ay hindi laging nagtutuwid ng mali. Minsan mas lalo lang itong lumilikha ng panibagong sugat. Sabi ni Halia, "Pinaparusahan mo siya, pero sinisira mo na rin ang buong ospital. Ang mga empleyado ay natatakot. Ang mga pasyente ay apektado. Hindi ito ang sinagtala na pinangarap ko." "I'm just cleaning up the mess, Lola." Giit ni Hanan. Ang boses ay tumaas. "Hindi, Hanan. Gumagawa ka ng sarili mong gulo dahil sa galit. At ako ang may kasalanan. Hinayaan kong mangyari ito. Ang pananahimik ko ay nagbigay daan sa kasamaang ito na mamuo. At ngayon, ang galit mo ang nagpapalaki pa lalo nito." Natahimik si Hanan. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang sakit sa mga mata ng kaniyang lola. Isang sakit na hindi dulot ni Dr. Silang, kundi niya. Tumayo si Lola Halia. Ang desisyon ay buo na sa kaniyang mukha. "Kung hindi mo kayang magpatawad, ako ang gagawa." Kinuha niya ang kaniyang tungkod at dahan-dahang naglakad palabas ng silid. "Lola, saan po kayo pupunta?" tanong ni Hanan. May pag-aalala sa boses. Hindi lumingon si Halia. "Pupuntahan ko ang taong kapwa natin sinasaktan." Nagpahatid si Halia sa address ni Dr. Kyle. Gabi na nang makarating siya sa tapat ng isang simpleng condominium building. Umakyat siya sa tamang palapag at tumayo sa harap ng pinto ni Kyle. Ang buong pasilyo ay tahimik. Huminga siya ng malalim. Itinaas niya ang kaniyang kamay at kumatok. Isang katok. 2, 3. Walang sagot. Muli siyang kumatok. Sa pagkakataong ito, mas malakas na. "Dr. Silang, Kael, ako ito, si Halia Diwata. Alam kong nandyan ka. Mag-usap tayo." Sa loob, narinig ni Kael ang boses. Ang boses na gumugulo sa kanyang isipan sa loob ng ilang araw. Napapikit siya ng mariin. Hindi niya kayang harapin ito. Hindi niya kayang harapin siya.
Katahimikan lang ang isinagot niya. 1 oras. 1 oras na nakatayo si Lola Halia sa labas ng pinto ni Dr. Kael. Kinakausap ang katahimikan. Hindi siya sumuko. Paulit-ulit siyang nagsalita. Hindi na bilang may-ari ng ospital, kundi bilang isang ina, isang lola. Ikinuwento niya ang sarili niyang mga pagkakamali, ang kaniyang mga pinagsisihan. Ang galit, Kael, sabi niya sa nakasaradong pinto, ay isang lason na tayo mismo ang umiinom. Sa pag-asang mamamatay ang ating kaaway, huwag mong hayaang ubusin ka niyan. Alam ko, dahil nakikita kong unti-unti na rin nitong nilalamon ang apo ko. Sa loob, bawat salita ni Halia ay parang isang patak ng tubig na unti-unting tumutunaw sa yelo na bumabalot sa puso ni Kael. Sa wakas, nanginginig siyang tumayo. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Ang tumambad kay Halia ay isang lalaking tuluyang gumuho. Magulo ang buhok, may balbas na tumutubo, at ang mga mata ay mapupungay sa kakulangan ng tulog. At marahil, sa sobrang pag-iyak, nakabalot pa rin ng maruming tela ang kaniyang kamay. Walang salitang namutawi. Tumingin lang si Kael sa sahig. Hindi kayang salubungin ang mga mata ng babaeng kaniyang sinaktan. Pinapatawad kita, simpleng sabi ni Halia. Itinaas ni Kael ang kaniyang ulo. Ang mukha ay puno ng pagtataka. Pinapatawad kita, ulit ni Halia. Hindi dahil tama ang ginawa mo o dahil nakalimutan ko na. Pinapatawad kita dahil kailangan mong magpatuloy at kailangan ko ring magpatuloy. Sa mga salitang iyon, ang huling piraso ng pader ni Kael ay bumagsak. Humagulgol siya na parang isang bata. Ang mga luhang matagal na niyang kinimkim ay bumuhos na parang talon. Kinabukasan, isang pinal na pagpupulong ang ipinatawag ni Hanan. Naroon ang mga natitirang miyembro ng board, si Lola Halia at si Dr. Kael Silang, na sa unang pagkakataon ay pumasok, na may malinis na anyo, ngunit may bakas ng kababaang loob sa mukha. Ang layunin ng pagpupulong, formal na tanggalin si Dr. Silang at talakayin ang mga susunod na hakbang. Si Nurse Lira Bayani ay naroon din, abala sa pag-aasikaso ng kape para sa mga board members. Isang matamis na ngiti ang nakapaskil sa kaniyang mukha. Para sa kanya, ito na ang huling yugto ng kaniyang tagumpay. Malapit nang mawala sa landas niya ang kinaiinisan niyang doktor. Considering the gravity of his actions, simula ni Hanan, ang boses ay formal at malamig. I move for the immediate and permanent revocation of Dr. Kael Silang's privileges in this hospital, and we will file for the... Sandali! Putol ni Lola Halia. Lahat ay napatingin sa kanya. Bago tayo magbigay ng hatol, sabi ni Halia, gusto kong marinig ang lahat, ang buong kwento. Tumingin siya kay Kael. Mula sa simula, huminga ng malalim si Kael at sa isang boses na nanginginig sa simula, ngunit unti-unting tumatatag, ikinuwento niya ang lahat. Ang pagod niya sa araw na yon, ang pressure, at ang kaniyang matinding pagsisisi. Inamin niya ang kaniyang pagkakamali nang walang pag-aalinlangan. Habang nakikinig, napansin ni Hanan ang reaksyon ni Lira. Nakatayo ito sa isang sulok at sa tuwing nagsasalita si Kael tungkol sa kaniyang pressure, isang bahagyang pag-ismid ang dumadaan sa mga labi nito. Naalala niya ang mensahe mula sa kaibigan sa sinagtala. May hindi tama. Salamat sa tulong mo, Nurse Bayani. Biglang sabi ni Hanan. Ibinabaling ang atensyon ng lahat kay Lira. Nagulat si Lira. Po, sir? Kung wala ka, hindi malalaman ng lahat kung gaano kasama ang ugali ni Dr. Silang. You are a hero, sabi ni Hanan. Ang mga mata niya ay matalim na nakatitig dito. Sinusubukan ng kaniyang reaksyon. Na mula si Lira, halatang nasiyahan sa papuri. Ginawa ko lang po ang tama, sir. Kawawa po talaga si Ma'am Halia. Tama, sabi ni Hanan, dahan-dahang lumalapit. At tama rin ang ginawa mong pag-record, di ba? Kahit nalabag iyon sa pulisya ng ospital,
Ginawa mo para sa hustisya. Oo po, sir. Para po sa hustisya. So narinig mo ang lahat? Tanong ni Hanan. Lahat po. Tulad nung sinabi niya na, another worthless old hag delaying my work, bago niya sipain ang walker, pain ni Hanan, nag-imbento ng isang linyang hindi naman talaga sinabi. Ang mga mata ni Lyra ay kumislap sa galit kay Kael. Nahulog siya sa patibong. Tama, tulad noong sinabi niya na bigla siyang natigilan. Ang kanyang mukha ay namutla. Napagtanto niya ang kaniyang pagkakamali. Ang sinabi niyang yun ay isang bulong na siya lang at si Kael ang nakarinig bago pa man mangyari ang insidente. Wala yun sa video. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa silid. Ngumiti si Hanan ng malamig. Gotcha. Hindi po yan ang ibig kong sabihin, natatarantang sabi ni Lyra. Security, utos ni Hanan. I-secure ninyo ang cellphone ni Nurse Bayani at i-check ninyo ang CCTV footage sa hallway bago ang insidente. I want to see everything. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang katotohanan ay lumabas. Nakita sa CCTV kung paano sinadya ni Lyra na aksidenteng matapunan ng tubig si Dr. Silang. Narinig sa audio recording na nakuha mula sa kanyang telepono kung paano niya ito kinantiyawan at inasar tungkol sa VIP patient, lalong nagpapainit sa ulo nito. At nakita sa kanyang mga tinanggal na mensahe ang pakikipag-ugnayan niya kay Hanan. Nagpapanggap na isang kaibigan. Gumuho ang mundo ni Lyra. Ginawa ko yon dahil palagi niya akong pinapahiya. Umiiyak niyang sigaw. Itinuturo si Kael. Minamaliit niya ako sa harap ng mga pasyente. Gusto ko lang siyang turuan ng leksyon. Ang lahat ay napatingin kay Lyra. Hindi na may awa, kundi may pagkasuklam. Ang kaniyang paghahanap ng hustisya ay isa lang palang personal na paghihiganti. Ginamit niya ang sakit ni Lola Halia para sa sarili niyang agenda. Ang buong atensyon ng silid ay muling bumalik kay Lola Halia. Ang tunay na biktima, ang tunay na hukom, ang kaniyang salita na lang ang hinihintay. Tumingin siya kay Lyra na umiiyak. Pagkatapos ay tumingin siya kay Kael na nakayuko. At sa huli, tumingin siya sa kanyang apo na ngayon ay may bakas ng pagkalito sa mukha na para bang napagtanto nitong ang hustisya ay hindi pala kasing simple ng itim at puti. Ang bigat ng desisyon ay nasa kaniyang mga balikat. Ang silid ay puno ng tensyon. Bawat isa ay naghihintay ng huling hatol mula sa matriarka ng pamilya Diwata. Ang katahimikan ay binasag ng mahinahon ngunit matatag na boses ni Lola Halia. Faye, tawag niya sa matandang nurse na nasa labas. Pakidala rito, si Nurse Bayani. Nagtataka ang lahat. Lumapit si Lyra. Ang muka ay basang-basa sa luha. Nanginginig sa takot. Tumingin si Halia ng diretso sa kanya. Ang ginawa mo, simula ni Halia, ay mas masahol pa sa ginawa ni Dr. Silang. Ginamit mo ang sakit ng isang matanda para sa iyong personal na galit. Iyan ay isang bagay na hindi ko mapapalampas. Patawad po. Patawarin niyo po ako. Hagulgol ni Lyra. Ang kapatawaran ay hindi nangangahulugang walang pananagutan. Sagot ni Halia. Ikaw ay tatanggalin sa ospital na ito at haharapin mo ang anumang kaso na isasampa ng pamunuan dahil sa iyong paninira at paglabag sa privacy. Napaluhod si Lyra sa sahig. Ang kaniyang kinabukasan ay naglaho sa isang iglap. Pagkatapos, ibinaling ni Halia ang kaniyang tingin kay Dr. Kael Silang. Nakayuko pa rin ito, handa nang tanggapin ang anumang kaparusahan. At ikaw, Dr. Silang, sabi ni Halia. Ang boses niya ay lumambot. Nagkamali ka. Isang malaking pagkakamali na nagmula sa galit at sa mga sugat ng iyong nakaraan. Pero nakita ko rin ang iyong pagsisisi at naniniwala ako na ang bawat tao ay may karapatan sa pangalawang pagkakataon.
Itinaas ni Kael ang kanyang ulo, hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Hindi ka aalisin sa sinagtala. Pagpapatuloy ni Halia na ikinagulat ng lahat, lalo na ni Hanan. Sa halip, bibigyan kita ng isang bagong responsibilidad. Lola! Protesta ni Hanan. Hindi siya pinansin ni Halia. Mula sa araw na ito, ikaw ang mamumuno sa isang bagong programa na itatatag natin, ang Diwata Center for Geriatric Care and Dignity. Isang programa na titiyak na ang bawat matandang pasyente na papasok sa ospital na ito ay tratratuhin ng may sukdulang respeto, pangunawa at pag-aalaga. Ikaw, na nakaranas ng pagkakamali, ang siyang magtuturo sa iba kung paano ito itama. Ito ang magiging paraan mo para pagbayaran ng iyong kasalanan. Hindi sa akin, kundi sa bawat pasyenteng magdaraan sa iyong pangangalaga. Natulala si Kael. Ito ay higit pa sa pangalawang pagkakataon. Ito ay isang pagkakataon para sa katubusan. Ang mga luha ay muling namuo sa kanyang mga mata. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa pasasalamat. Nanginginig siyang tumayo at lumapit kay Lola Halia. Yumuko siya ng malalim. Salamat po, Ma'am Halia, sabi niya. Ang boses ay basag. Salamat po sa pangalawang pagkakataon. Pangako po, hinding-hindi ko po ito sasayangin. Pagkatapos ng pagpupulong, naiwan sa silid sina Halia at Hanan. Lumapit si Hanan sa kanyang lola. Lola, hindi ko po maintindihan. Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya, hinawakan ni Halia ang mga kamay ng kanyang apo. Hanan apo, mas madaling magparusa kaysa magpatawad. Mas madaling sumira kaysa magbuo muli. Nakita ko ang sarili ko sa kanya. Isang taong nagkamali. At nakita ko rin sa iyo ang galit na muntik nang sumira sa kanya. Ayokong maging ganyan ka. Tumingin si Hanan sa kanyang mga kamay, sa mga legal na dokumento na inihanda niya para wasakin ang buhay ng isang tao. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng hiya. Patawad po, Lola. Naging bulag ako sa galit. Sabi niya, ang boses ay puno ng pagsisisi. Ngumiti si Halia at hinaplos ang pisngi nito. Ang mahalaga ay natuto ka. At ngayon, marami pa tayong trabahong dapat gawin. Kailangan ko ng tulong mo para itayong muli ang sinagtala sa tamang paraan. Sa mga sumunod na buwan, isang bagong kabanata ang nagsimula para sa Sinagtala Medical Center. Sa pamumuno ni Lola Halia at sa tulong ng talino at dedikasyon ni Hanan, isang malawakang reforma ang naganap. Nagkaroon ng mga bagong training para sa lahat ng empleyado tungkol sa compassionate care. Ang board ay binuwag at pinalitan ng mga taong may tunay na puso para sa serbisyo. Tinatag ang Diwata Center at si Dr. Kael Silang ang naging pinakamasigasig na tagapagtaguyod nito. Ang kaniyang dating kayabangan ay napalitan ng isang kakaibang pasensya at empatiya. Madalas siyang makitang personal na nakikipag-usap sa mga matatandang pasyente, nakikinig sa kanilang mga kwento at tinitiyak na sila ay komportable. Isang hapon, habang naglalakad sina Halia at Hanan sa hardin ng ospital, nakita nila si Dr. Kael na tinutulungang maglakad ang isang matandang pasyente gamit ang walker nito. Maingat ang bawat hakbang niya. Nang makita sila ni Kael, isang tunay at magalang na ngiti ang ibinigay nito sa kanila. Isang ngiting hindi na nagtatago ng kahit anong pait mula sa nakaraan. Tumigil si Halia at tiningnan ang paligid. Ang mga ngiti ng mga nurse ay totoo na. Ang pag-aasikaso sa mga pasyente ay hindi na base sa kanilang estado sa buhay. Ang pangalang Sinagtala ay muling nagkaroon ng tunay na kinang. Nagawa natin, Lola, bulong ni Hanan habang pinagmamasdan din ang eksena. Ngumiti si Halia, isang ngiting puno ng kapayapaan at kasiyahan. Oo, apo, sagot niya.
Nagsisimula pa lang tayo. Ang sikat ng hapon ay nagbigay ng ginintuang liwanag sa buong ospital. Isang liwanag na hindi na lamang nagmumula sa pangalan, kundi sa mga pusong muling natutong magpatawad, magbago, at mag-aruga. Ang diwa ng sinagtala ay muling nabuhay. At dito po nagtatapos ang kwento nila, Lola Halia, Hanan at Dr. Kael sa Sinagtala, ang Lihim na Pamana. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na dignidad ay hindi nakikita sa panlabas na anyo, kundi sa kabutihan ng puso, na ang bawat pagkakamali ay maaaring maging daan patungo sa pagbabago at ang pagpapatawad ay ang pinakamakapangyarihang lunas sa lahat. Taos-puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng ating kwento. Ang inyong suporta po ang nagsisilbing inspirasyon sa amin. Nais ko pong marinig ang inyong saloobin. Anong aral ang napulot ninyo sa kwento ni Lola Halia? May kilala ba kayong tulad niya na isang anghel sa lupa? I-comment nyo lang po sa ibaba at ating pag-usapan. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button, ay share sa inyong mga kaibigan at kapamilya, at huwag kalimutang mag-subscribe para hindi mahuli sa mga susunod pa nating mga kwento. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento, at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.